Magandang araw sa iyo. Ako muli si Sir Jun at narito ang ating aralin sa araw na ito. Ang ating layunin ay una, nakapagsusuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Ikalawa, naiisa-isa ang tamang hakbang sa pagbuo ng desisyon. Sa ating pagsisimula, sagutin ng oo o hindi ang mga tanong. Una, naniniwala ka ba agad sa sabi-sabi? Kung ang sagot mo ay oo, ano kaya sa palagay mo ang kalalabasan kapag ikaw ay naniwala agad sa mga sabi-sabi? At kung sagot mo naman ay hindi, ano kaya ang posible mong gawin upang malaman kung ano ang mga tunay na pangyayari? Ikalawa, pinag-iisipan mo ba muna ang iyong sasabihin bago ilahad sa iyong kapwa? Magaling! Kung ang sagot mo ay oo, dapat muna nating pag-isipan ang ating sasabihin bago ito lumabas sa ating mga bibig. Dahil ang mali nating masasabi ay posibleng magkaroon ng masamang epekto sa ating sarili at sa ating paligid. Ikatlo, sumasang-ayon ka ba sa desisyon ng nakararami kahit na mali? Magaling kung ang sagot mo ay hindi. Hindi natin dapat sinasang-ayunan ang mga maling desisyon. Bagkus, dapat nating itama o iwasto ang mga maling iyon. Ikaapat, sinusuri mo ba ang mga bagay-bagay sa paligid na makabubuti sa iyong sarili? Magaling! Kung ang sagot mo ay oo, dapat nating suriin ang mga bagay-bagay sa ating paligid kung ito ba ay makabubuti o makasasama sa ating sarili. Pag-isipan nating mabuti ang desisyon sa pagitan ng mabuti at masama. Dapat nating piliin ang laging makabubuti sa ating sarili. Nakapagdesisyon ka na ba nang hindi mo pinag-iisipan? Lagi nating isasaisip na sa paggawa ng desisyon ay kinakailangan mo munang pag-isipan. At kung maaari, kumonsulta sa iyong mga magulang o sino mang nakatatanda na iyong pinagkakatiwalaan. Ngayon naman, ating pag-aralan ang sumusunod na tanong. Dapat bang paniwalaan ang lahat ng impormasyong nagmumula sa mga babasahin o napapanood natin? Ang mga impormasyon na ito ay makukuha natin sa TV, internet, radyo, at sa mga pahayagan. Ang mga impormasyong makukuha natin dito ay kinakailangan nating siyasatin kung ito ay tama. Maaari mong pagkumparahin ang mga impormasyon na nagmumula sa mga ito. Ngayon naman ay ating babasahin ang isang seleksyon na may pamagat na, totoo ba? Totoo po ba ang kumakalat na balita? Tanong ni Ben sa kanyang ina. Nabigla ang lahat ng naninirahan sa lungsod ng Imus nang magdeklara ang kanilang mayor ng community quarantine na kung saan magkakaroon ang komunidad ng social distancing, limitado ang pagtatrabaho, pagsasara ng mga mall, pananatili ng mga tao sa kanilang tahanan, at biglang pagpapahinto sa pagpasok ng mga bata sa paaralan sa kadahilan ng may kumakalat na virus sa bansa. Oo anak, wika ni Aling Nelia. Hala, papaano po ang aking pag-aaral? Malapit na po ang aming araw ng pagtatapos. Ilang linggo na lang ay aakyat na po ako ng entablado, sabi ni Ben sa kanyang ina. Halika nga anak, inakbayan ni Aling Nelia si Ben. Maghugas ka muna ng kamay at dito tayo sa hapagkainan para magkwentuhan at kumain ng hapunan, wika ng ina. Habang ipinaliliwanag ni Aling Nelia sa anak ang pangyayari,
ay baka sa mukha ng bata ang kalungkutan at pagkabahala. Nang gabing iyon nanatili sa isipan ng bata ang mga planong hindi na nila magagawa ng kanyang mga kaklase gaya ng paggawa ng mga proyektong hindi natapos, paglalaro ng basketball kapag walang klase, pag-aaral nila ng sabay-sabay sa silid-aklatan kapag bakante ang klase, at higit sa lahat, posibleng hindi na nila maranasan ang pinakahuling masayang araw ng pagtatapos. Nakatulog si Ben na puno ng katanungan. Kinabukasan, nagising ang bata sa ingay ng tunog ng cellphone. Ben, ingat ka. Balita ko may virus na kumakalat sa ating bansa. Kaya huwag ka munang lumabas ng bahay. Ang text ng kanyang kaklaseng si Ryan. Agad niyang binuksan ang kanyang Facebook account at doon niya nabasa ang iba't ibang balita tungkol sa mapanganib na coronavirus. Magkahalong takot at kaba ang kanyang naramdaman. Dahil sa mga impormasyong nakalap ni Ben, ay napaisip siya na tama ang naging desisyon ng kanilang mayor na kailangan ng kanilang lungsod ang community quarantine para mapabuti ang kalagayan ng nakararami. Hay, tama nga, mabuti na ring manatili sa bahay para sa aking kalusugan, ani Ben. Ngayong natapos na nating basahin ng kwento, ay unawain mo at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Maaari mong i-pause ang video na ito upang masagot ng maayos ang mga tanong. Ito ay binubuo ng 5 tanong batay sa kwentong ating binasa. Muli, salamat sa inyong pakikinig at ang mga activities ay ipopost sa Google Classroom upang inyong masagutan. Paalam!